Naku, bakit kayo na lang? Nasaan na yung mga kasama nyo? Saan sila nagpunta? Na ayun yung isa, si Arla, kumakain ng langka. Okay mga kakambing, kamusta ngayong araw na to? Iba ang diskarte natin dahil syempre, umaraw na naman. Mapapansin nyo yung mga maliliit nandito sa ating pakainan ng kambing. Ibig sabihin, nandito sila sa loob ng bakod. So, nasaan na nga ba yung malalaki? Tara, puntahan natin. Habang nandun sila, yung malalaki nandito. Yan. Kumbaga sila ay nakasuga o yung tali. Para naman syempre makalinis-linis tayo ng mga taniman natin. So ngayon kasi malago na ulit yung mga damo dahil umulan-ulan. Ngayon pinaglilinis ko sila dito at sila ay nakasuga. Kumbaga doon ay kumpay sa kabila, dito naman sa kabila ay suga. Alam nyo kasi mga kakambing, ngayon ay July Nutrition Month, pero sa totoo lang sa mga kambing ito ay panahon ng pneumonia sa kanila. So dapat mong ingatan yung mga kambing mo na hindi sila magkakasakit sa pamamagitan syempre ng pagpapakain sa kanila ng bukod sa masustansyang pagkain, wag mo silang gugutumin. Doon kasi sa una natin barako, yung native, ganitong season tayo nagkaroon o tinamaan ng pneumonia. Tapos yung malaki natin, yung si Walter, nandun, November tinamaan yan tapos nakasurvive. So parehas naman nakasurvive yung mga barako natin. Ang isa lang yung si Ganda na buntis, nasaktuhan siya kaya hindi siya nakasurvive. So bakit ko sinasabi sa inyo yan mga kakambing? Isa lang ibig sabihin yan. Ngayon ay panahon ng sakit, tagsakit. Ayan, dahil nga sa pabago-bagong klima at parang tumatawid na tayo papunta sa tag-ulan. Lalo ngayon mayroong pambagyo. So hindi lamang iisipin mo yung health ng kambing, iisipin mo rin yung health mo. Dahil nakita nyo naman sa mga nakaraang vlogs ko, yung pangungumpay minsan 4 na hakot ako, 'di ba? So hindi mo pwedeng puwersahin ng puwersahin yung katawan mo, hindi ka palaging malakas. Lalo pa ngayon dito sa barangay namin, marami nagkakaroon ng trangkaso. Ayoko nang makisama, 'di ba? Ayoko nang maging isa dun sa mga tatamaan ng trangkaso dahil pag nangyari yun ay mas mahihirapan tayong gumalaw sa farm. Pakita ko muna kung bakit ko sila tinali sa kanya-kanya nila mga pwesto. Ayan, una si Walter dito, malapit dun sa labangan o pakainan nila kapag tag-ulan. So nililinis muna niya to na sa ganun kung sakaling maagang bumuhos ang ulan o maagang dumating ang tag-ulan, linis na yan. So mas madali na ako makakagalaw para maglagay ng pagkain dyan habang nandun sila sa tuwing umuulan ng malakas. Siyempre kasama niya dyan si Iritel. Ayan o, naglilinis dalawa sila. So yun, okay na. Sasairin pa niyan. Ilang oras ko pa silang itatali dito. Baka hanggang hapon, hanggat di niya ubos yan. So ililipat ko siya mamaya pag nagsawa na siya. Ayan, si Iritel, kita niyo, kinukuha niya yun nasa taas. Lilinisin nila yung area na yan hanggang sa ilipat ko sila dito. Ayan. So dito naman, nandito pa si MY, tsaka si Neneng Black, kasi si Mama Brown. So dito sila naka-duty sa gitna para hindi nila maabot yung mga tanim kong sili dun sa bandang gitna nitong area na to. Tapos kung makikita nyo, napapagitna nila yung malunggay, hindi nila gagalawin yan hanggat may mga damo dito o hanggat hindi nila namamalayan na may malunggay dyan sa gitna. Ngayon, kaya hindi ako maalis dito sa tabi nila, syempre para mai-guide ko sila kung saan sila kakain. Dahil habang nililinis nila yan, lilinisin ko naman to, itong part na to ng kakawati at itong isa pa yung kakawati o madre de cacao. Tapos dun sa part na yon may pagapangan, lalagyan ko yan ng sitaw mamayang hapon. Kung sila lang yung papastol dito o yung isusuga ko dito sa part na to, pwedeng tumagal to ng mahigit 1 linggo na dito sila, kasi dito sa area na to pwede sila ng 3 araw para maiwasan syempre yung worm infestation. Ayan, dito sa 3 araw na to pwede ko na silang ilipat dun sa kabila. Yan, depende sa katakawan nila. Kung mamayang hapon ubos na, ililipat ko na sila sa bandang gitna dito, pero malayo pa rin syempre sa sili natin. Ayan, pwede silang dito muna habang yung iba lang ang kinukumpayan ko. So sa ganung paraan ay makakatipid ako ng lakas at makakapag-ipon ako ng kumpay para sa mga susunod na araw kung sakaling umulan ng malakas. Okay, nabukasan na tayo. Saturday na ngayon. At kanina medyo kapos naman sila dahil umulan na nga naman at hindi tayo nakapag-kumpay dahil pumunta tayong bayan. Ngayon tingnan nyo naman ang itsura ng mga kambing ko. Lungkot na lungkot. Nakita nilang may hawak akong hagdan, kaya alam nila na palabas kami doon. Kaya susunod sila sa akin. O yan, di ba? So kahit di ako nakapag-kumpay sa kanila ngayong araw na to, hindi sila magugutom kasi meron akong pastulan sa kanila
Ngayon sasamahan ko sila dito dahil may i-repair pa ako ng mga butas ng ating net na mukhang pinasok ng aso. Pero dahil nandito naman tayo, kampante tayo na ang mga kambing ay hindi mapapahamak. Okay, so yan, kain-kain muna sila dyan habang ako ay nagre-repair ng bakod. At itong hagdan syempre para yan dun sa mga sanga ng langka at santol na pwede kong maipakain sa kanila. At yan, bukod sa mga damo na kinakain nila sa labas, syempre nagbabawas din ako ng mga sanga ng ating langka at siyang ipinapakain ko sa kanila. So, malaking bagay din kasi yan, basta mabusog sila, gustong gusto naman nila yung lasa niyan. At syempre hindi sila uuwi mamaya at hindi sila matutulog ng gutom na gutom. Kita nyo naman yung tiyan ni Barako, ni Walter, grabe gutom pa yan. Talagang hanggang mamaya kami dito, kung maaari, kung maliwanag pa ng 6:30, sige, sagad natin. Kaya habang ginagawa ko tong video na to, itong vlog na to, talaga namang na-realize ko rin na hindi lahat ng pagkakataon aayon sa ating mga magkakambing, di ba? Hindi lahat ng panahon ay maaraw at hindi lahat ng panahon na meron kang lakas para makapangumpay. Kaya maswerte pa rin tayo, hindi tayo nagkakasakit kahit usong-uso yung trangkaso dito. At hindi tayo basta-basta nauubusan ng pagkain ng ating mga alaga. Ayan, napapaisip na tuloy ako na gusto ko nang gumawa nung silage, corn silage. Paplanuhin ko siyang maigi at magpapaturo ako dun sa talagang marurunong. At sa mga seminars naman ng Bureau of Animal Industry, meron mga ganyan. Ayan, tumatiming lang ako para maka-attend ako ng mga seminars na ganito para naman maka-experience ako first hand ng paggawa. Tapos sunod magawa ko na dito sa farm kasi hindi tayo pwedeng umasa sa ganito palagi. At darating yung araw na marami na sila at pag marami na sila, hindi na basta sasapat yung ganitong pamamaraan lamang sa kanila, di ba? So yun yung kahit ako may natututunan kapag gumagawa ako ng mga ganito. At syempre direct ako ring na-i-share yan sa inyo through videos na ganito, yung information na ipapasa natin at kayo mismo na kapwa ako magkakambing ay nakakapaghanda kayo sa kanya-kanya yung mga farm, di ba? Sa mga sarili natin lupa, nakakapagplano tayo. So yun lang muna ngayon. Sana malaking naitulong sa inyo ng video na to, lalo na ngayong tag-ulan. Mag-ingat kayo lagi at syempre aral lang ng aral para nasa ganun ay matutunan natin maigi ang pagkakambing at magamay natin ang bawat proseso nito. Okay, so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel Teacher Farmer Ali at Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Yan, kita-kits tayo sa mga susunod pang videos at ingat kayo palagi. Bye bye.